Hello po sa inyong lahat. Minsan pa nandito po tayo sa ating programang Word Made Flesh. Sana po dinaratnan kayo nitong ating programa sa mabuting kalusugan, mabuting katayuan. Pero kahit ano pa man ho ang inyong katayuan sa mga sandaling ito, ang pagpapala nawa ng Panginoon ay sumainyo. At tayo po maghahanda para sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Sana po yung mga pagbasa ng ating marinig bukas ay mapaghandaan natin ngayon, mapaliwanag sa inyo, at talagang mapaglimi-limi ninyo para sa pagdating natin sa pagkikinig ng salita ng Diyos bukas, talagang mas maging mayaman ho yung ating pag-unawa. At tuloy, mapagpala tayo. Brothers and sisters, ganun ho yun. Sinisikap po nating matutunan ang salita ng Diyos upang mas makilala natin si Jesus. Si Jesus ho ang magpapakilala sa atin ng kanyang Ama. At pagka nakilala natin ang Ama bilang isa tunay na Diyos at ang kanyang sinugong si Jesus Kristo, meron tayong buhay Diyos. We have eternal life. And it starts now, brothers and sisters, dito sa ating pakikinig. Sana ho yung pagsusulat nyo, huwag kayong manghihinawa. Don't get discouraged in writing down. Write down as many notes as you can. Mga running boards natin diyan dapat makatulong. Hindi na ho ninyo dapat isulat ng kapaulit-ulit yung telepono namin. Pero may telepono ho diyan para mag-test kayo sa amin. At paabot nyo sa amin yung inyong mga reaction, yung inyong mga comments, yung inyong mga tanong, yung mga kahilingan nyo ho para sa mga pangailangan ninyo. Sana ho, yung mga kasambahay nyo, mga kapitbahay nyo, nagtitipon-tipon na rin ngayon sa paligid ng inyong television sa pakikinig itong ating program Word Made Flesh. Binabati ko kayong lahat, lalo na yung mga kaparian, yung mga seminarista, nanonood dyan, yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Naway pagpalain ng Diyos ang inyong paghahatid na magandang balita sa inyong mga pinaghahatiran nito. At kaya ngayon, sana ko ay makapakinig tayo maluwalhati sa ating program Word Made Flesh. Naririnig kong pinagbubulungan ng karamihan, tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos takpin natin at pagigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Yahweh, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, Diyos sa makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ay maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh, inyong purihin si Yahweh, sapagkat ililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ito pong ating pagbasang narinig mula kay Jeremias ay nagpapakita sa atin kung gaanong kalapit si Jeremias, itong propeta pong ito, itong tagapagsalita ng Diyos na ito sa ating Panginoong Jesus. Alam nyo, ang laki-laki ho ng pagkakapareho nitong si Jeremias tsaka si Jesus. Hindi ko po sasabihin lahat, pero isa ho dito itong narinig natin. Tingnan nyo, talagang si Jeremias ay tinaguri ang kilabot, he was distraction, parang ganyan. Kasi yun ang parang ipinangaral niya. Sinabi niya sa mga Israelitang nakikinig sa kanya, darating ang panahon, itong templong itong pinagmamalaki ninyo, iguguho ng Diyos. Brothers and sisters, sinong gusto makarinig noon? Si Jesus din, ganun ang sasabihin niya, pagdating ng panahon, palilibutan ng Jerusalem, gigibayin itong mga batong itong nakikita nyo, walang batong iiwan sa ibabaw ng bato, itong templong ito, sisirain to. Pagdating mo ng panahon, yun ang nangyari. Mga 40 years after the death of Christ, in the year 70, nagkatutuho yung kanyang inihula. Si Propeta Jeremias din ho, nagkatutuho yung kanyang inihula. In the year 522, talagang, not 587, talagang pinatalisik
silang lahat mula dun sa southern kingdom of Judah, to exile, Babylonian exile, etc. Ganyan. Wala na yung templo nila, wala na yung hari nila, etc. Ganyan. Brothers and sisters, hindi lang yun. Tingnan nyo, sabi dito, pati mong matatalik kong kaibigan naghahangad sa aking kapamakan. Alam mo natin kung ano nangyari kay Jesus, di ba? Yung kanyang kaibigan si Judas, Iscariote, yung taong galing sa Kerios, ibig sabihin, tiga Timog, the southerner among the disciples of Jesus, ipagkakanulo niya si Jesus for 30 pieces of silver. Talagang nangyayari ito sa Panginoong Jesus. And of course, alam natin si Yahweh ang naging tagapagligtas ni Jeremias. Nasa panig ko si Yahweh, sabi ni Jeremias. Si Jesus din kumbinsido siya na ang kanyang ama ay lagi nasa piling niya. Siguro parang medyo masaklap ang mangyayari, pero hindi ho siya pababayaan ng kanyang ama. Lagi ho siyang ang ama ay kapiling niya lagi. Bakit? Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo San Juan, dahil lagi niyang ginagawa ang nakalulugod sa ama. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sabi dito ay makatarungan sa verse 12 ho, makatarungan ka kung sumubok Yahweh. Sabi niya ganyan, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip, kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Brothers and sisters, totoo ho itong sinasabi ni Jeremias na ito. Hindi lang ho para kay Jeremias, kundi para sa atin din. Talaga hong ang Diyos ay makatarungan pagka sinusubok tayo. Brothers and sisters, yung pagsubok ng Diyos sa atin, yung mga kahirapang dinaranas natin, yung mga hindi natin inaasahang mga pangyayari, talaga namang yumayanig sa ating pananampalataya kung minsan, brothers and sisters, yun, mga pagsubok ng Diyos yun. Hindi ho parusa yun. Kahit na sino ho, dapat dumaan sa pagsubok Yan, kunyari, kung papasok ka sa isang trabaho, hindi ka nang papasukin kagad sa isang trabaho, hindi ka papasa ng examination, may interview pa yan, o something like that. Kung minsan may practical examination yan, hindi ka naman papasa sa eskwela kung hindi ka muna dumaan sa mga examination, sa mga assignments, mga term papers, mga project papers, mga research, etc. Hindi pwedeng mangyari yun na walang pagsubok sa buhay nito. Hindi ho pwede yun. Ganun din ho lalo na sa langit, Hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng napakalaking gantimpala ng Diyos na ang tawag natin langit kung hindi mo dadaan sa mga pagsubok sa buhay na ito. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang Diyos ho, tandaan natin from 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sinasabi ni San Pablo doon, tapat ang Diyos. Brothers and sisters, God is faithful. Hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyong mga kakayanan, sabi ni San Pablo doon. Kundi sa kapila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng biyaya upang mapanaigan niyon. Brothers and sisters, mga kakataga ho ito ng Diyos. Pwede natin itaga ito sa bato. Hindi ho naman magkakamali itong sinasabing ito ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo. Kaya ho, panghawakan ho natin ang mga salita ng Diyos. Let's claim this word of God na totoong-totoo sa ating mga buhay. Sana ho maranasan natin yung katapatan ng Diyos sa atin kahit na sa mga oras at sandali ng pagsubok, nililigtas niya pa rin tayo. Tumitibay ho tayo. Napansin niyo ba yun? Pagka ho nakaranas tayo ng pagsubok, napanaigan natin malulati yun, we become better people, better persons, Talagang mas matatag, mas maunawain, nakatutulong sa kapwa, talagang mas malaki ang pag-aasa at tiwala sa Diyos, mas napalapit tayo sa Panginoon. Ganun ho yung bunga ng mga pagsubok ng Diyos kasi makatarungan ng Diyos kung siya'y sumusubok sa atin. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay titulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito.
sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit, malaki ang kahigtan ng grasya ng Diyos at ng kaloob niya na dumating sa pinapakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang ating pong pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma ay nagsasalungguhit sa napakalaking kaibahan ng kasalanan at ng biyaya o grasya ni Adan at ni Jesus. Tingnan niyo po, napaka-importante pong maintindihan natin, sangayon po dito sa ating pagbasa, ang kasalanan ay pumasok sa mundong ito sa pamamagitan ng isang tao. At dahil doon sa kasalanan yun, namatay ang tao. Of course, brothers and sisters, dapat maintindihan natin, ang tao ay marupok. Hindi siya forever. Mamatay at mamatay siya. Kahit hindi ho siya nagkasala, kung tutusin. Kaya lang, may nangyari ho nung nagkasala ang tao. Doon sa kamatayang yun na natural na parte ng buhay natin. Parang bang, sabi nga nila, ang awit ay parang, ang buhay ng tao ay parang isang awit lamang na may simula at may katapusan. Alam nga naman, pagka may kumakanta, ang ganda-ganda ng kanta niya, pagkatapos ng kanta niya, pag magtatapos na, umiiyak ka na. Hindi naman sila nagpapalakpakan pa nga tayo, hindi ba? Tulad ng isang bulaklak din, ang ganda-ganda ngayon, patapos bukas lanta na. Hindi ka naman umiiyak dahil nalanta yung bulaklak, hindi ba? Kasi parte ng buhay ng bulaklak yun eh. Parte ng buhay ng isang awit yung matapos. Brothers and sisters, yung buhay ng tao din, parte ng buhay natin na mamatay. Kaya lang, may nangyari nung tayo'y nagkasalang tao. Yung kamatayan yun, hindi na maintindihan ng tao. Hindi na maintindihan ng tao yung papel ng kamatayan sa buhay niya. Kung kaya disoriented na siya, takot na takot siya ngayon sa kamatayan. Yun ang naging parusa doon. Yung takot na yun sa kamatayan na dati-dati ating tinatanggap bilang parte ng buhay natin na nagwawakas, pero ngayon kinatatakutan na yung wakas na yun. Bakit? Parang lahat kasi masisira na doon, lahat na kasi maglalaho na doon, lahat kasi magtatapos. Yun ang naging sanhi, naging bunga ng kasalanan ng tao. Yung kamatayan naging parusa, para bang ganyan. Pero ang maganda ho nito, nung dumating si Jesus, kanya hong panunumbalikin sa atin ang biyaya ng Diyos. Patatawarin ng kasalanan, kung kaya bibigyan tayo ng buhay Diyos, at yung buhay ng Diyos na yun, talaga namang magpapalaya sa atin, maging doon sa takot ho ng kamatayan. Bakit? Kasi kung si Jesus, si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, ang Kristiyano din, yung kanyang disipulo, ganun din ang mangyayari. Hindi lang siya mamamatay, siya muling mabubuhay, yun ang pananampalataya natin. Ang ganda-ganda nga ang sinasabi sa misa para sa mga patay, hindi ba sinasabi, para sa mga tapat sa iyo, Panginoon, sa kamatayan, ang buhay ay di nagwawakas, kundi nagbabago lamang. Pagkasira ng tirahan namin makalupa, naghihintay sa amin ng tiyatahan ng makalangit sa kabila. Yun ang pananampalataya natin. Sa matuwid yung kasalanan na dati kinatatakutan dahil sa paparusa yun ng kasalanan, yung kamatayan ho, ibig sabihin na kinatatakutan dahil paparusa yun ng kasalanan, ngayon ho, dahil sa biyaya ng Diyos na pinanunumbalik niya sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, yung kamatayan yung ho, nakikita natin ang ibig sabihin. Pagpapailan lang natin yun. Parang nasa runway ho tayo ng airport, pupunta tayo kunyari sa isang lugar, yung pagpapailang lang, yung take off ho nung aeroplano mo yun, lalo na pagka hindi ka pasanay, yung tiyan mo talaga naman, iba pakiramdam mo eh. Yung yung kamatayan, ganun eh. Pero pag hindi ho tayo namatay, hindi tayo maglalanding sa ating paroroonan. Doon ho sa piling, sa yakap ng ating amang naghihintay sa atin. Yun nga ho eh. Salamat ho doon sa kamatayan ni Jesus. Tayo yung kamatayan natin ay talagang napanibago niyang ibig sabihin. Yung pala yung ating pagbabalik lamang sa amin sa ating amang nasa langit. At tulad ni Jesus na namatay, muling nabuhay, tayo rin ganoon. Tulad ng ating inang birhen na namatay, dormition, yung kanyang pagkakatulog, pagkakahimbing. Pagkatapos nun siya iniyakat sa langit. Tayo rin ho, ganoon ang ating pananampalataya. Darating at darating yung araw na tayo rin, ang ating katawan ay bubuhayin muli, gagawing maluwalhati ng Diyos, at makapasapiling niya magpawalang hanggan sa langit. Napakaganda ho nung tinuturo sa atin yun. Tandaan ho natin,
Kung yung pagsuway ng isang tao nagdala ng kasal ng kamatayan, ano pa kaya yung pagiging masunuri ng anak ng Diyos? Yun ang maghahatid sa atin, ang sabi dito, ng biyaya ng Diyos at ng mapagpalang kaloob ng Diyos. You know, God's grace and His gracious gift. Yung gracious gift kung yun ng Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos para doon. Si Jesus ho ang ating tagapagligtas. Si Jesus magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Si Jesus ho ang ating pag-asa. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya ng isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kundi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. At ang sino bang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao'y kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ito pong ating pagbasang ito ay napakahalaga ng itinuturo sa atin. Tingnan nyo, dapat nating basahin ito sa kanyang kinapapalooban. Kasi yung umpisa dito sa ating pagbasa, sabi, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Sino yung kanilang yun? Kapag binasa natin ito sa kanyang kinapapalooban, makikita natin, dun sa verse 16, kasi nasa 26 tayo, no? Sa verse 16, ito hong tatalakayin dito ni Jesus ay yung mga magpapahirap sa mga alagad niya. Sabi niya, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sabi niya ganyan. Mag-ingat kayo sapagkat may taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, etc. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga harit, magpapatutuo kayo sa harapan nila at sa mga hintil. Brothers and sisters, tingin nyo, sa pagkatwid, yung mga pinag-iingat tayo ni Jesus, sabi niya sa atin dito sa verse 26, huwag tayong matakot sa kanila. Dito sa mga taong ito magpaparusa, mag-uusig sa mga Kristiyano, sa mga nananampalataya kay Kristo. Mangyayari ho yun. Pero, ang sabi ni Jesus, walang natatago na hindi mabubunyag, walang lihim na hindi malalantad. Brothers and sisters, tingnan nyo, kung tutuusin, parang may mga, nakikita ko natin ito sa lipunan natin, mga taong nagkunwari, mga taong naggumawa ng katiwalian and whatnot, and in the long run, the long arm of the law, they say like that, catches up with something that way. Brothers and sisters, ganun ho talaga talagang ganun ang kasaysayan kaya naman, ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon, yung mga narinig nyo sa dilim, ibunyag nyo sa liwanag. Yung binulong sa inyo, ipagsigawan ninyo. Ganun ang mangyayari nito. Yun ang tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga disipulo niya, na parang palihim in the sense na hindi ito tinuro ni Jesus sa pandinig ng madla, kundi sa kanila lang itinuro. Kasi nga sabi ni Jesus pinagkaloob sa kanyang mga disipulo na kanyang magiging mga apostol pagdating ng panahon, yung kaalaman ng mga misteryo ng pag-ahari ng Diyos. Kung kaya nga, ang importante, hindi natin malimutan na, ipagpangalandakan yun, ipagsigawan yun, huwag matakot na ipagpangaral yun ng buong tibay ng loob.
dapat makita natin itong halimbawang ito sa ating mga namumuno, lalo na ho sa Santo Papa. Kung matatandaan niyo ho, ang nasirang si Santo Papa Juan Pablo II, yun ang kanyang ginawa. Pinangalandakan niya yung turo ng Panginoong Jesus, may makinig man sila o hindi. Yan ang sabi niya ni San Pablo mismo sa kanyang alagad na sa Timoteo, na yung kanyang narinig, ipangaral niya. Kesyo gustong makinig o ayaw makinig ng mga tao, huwag siya manghinawa. Kasi darating at darating yung panahon, sabi ni San Pablo, na mga tao ay mas nanaisip pang makinig sa mga katang isip kaysa katotohanan. Well, brothers and sisters, kung tutuusin, nangyayari ho yun, mahirap po kasi tingin ng katotohanan. Medyo masakit kuminsan. Kuminsan, yung papagawa sa yung katotohanan, medyo mabigat. Mas madali yung kakang-iisip kasi most of the time they cater to your own likings and dispositions and what you like to do, especially when you don't like to do the truth and the good, and ganun ho yun. Dito rin ho, sinasabi ni Jesus dito, huwag tayong mangimi, na ipangalandakan, ipagsigawan yung katuruan ni Jesus. Maging ayaw man pakinggan ng mga tao yon. Dito ho si Father John, for example, sa Word Made Flesh, program natin ito, itinuturo ko lang ho yung tinuturo ni Jesus, yung tinuturo ng Ecclesia. Kaya gustong pakinggan ng mga nakikinig o hindi, nasa kanila ho yun. Kasi tayo ho'y tutugon at mananagutan tayo sa Panginoon, ang toka lang ho sa akin, ipangaral ito, ipaliwanag ang salita ng Diyos. Nasa inyo ho upang tanggapin ito at isabuhay. Ako rin ho, dapat nakikinig sa akin sinasabi, at talagang sasabuhay ko yung aking pinangangaral. That's given. The point is, brothers and sisters, ang sabi ho dito, huwag tayong matakot doon sa mga papahirap sa atin. Kasi ho, darating yun eh. Teka muna, naisip niyo ho ba yun? Na sa pagiging Kristiyano ninyo, pagiging Katoliko ninyo, pwede kayo mapahirapan? Brothers and sisters, totoo nangyayari ito. Pagka gusto mong maging tapat kay Jesus, umasa ka na marami kang makakaaway, marami kang makakalaban, kahit na ayaw makipag-away. Kunyari ho, sa isang opisina, nabanggit ko na sa inyo ito, kunyari gumagawa sila ng katiwalian doon, lalo na mula sa boss mo hanggang sa mga sumusunod sa kanya doon. Pagka ikaw, nagpakatotohanan ka, naging matapat ka sa turo ni Jesus na hindi dapat gagawa ng katiwalaan, ng kasamaan, etc. Ay sabi naman sa iyo, usigin ka, mapatalsik ka doon sa kanilang lugar. Bakit? Kasi panggulo ka eh, kasi hindi ka nakikisa sa kanila sa kanilang ginagawang kamalian. Tingnan mo, kung kaya nga, may uusig at uusig sa atin, kung tutuusin, huwag tayong mag-alinlangan at huwag tayong magtaka. Pero ang maganda ho nito, lagi natin kapiling ang Panginoong Jesus. Lagi ho natin nakikita yung kanyang halimbawa. Tapat ho ang Diyos. Hindi na tayo mahintulot ang subukin na higit sa ating mga kakayanan. Paulit-ulit na natin binabangkit itong sitas na ito mula kay San Pablo. Unang sulat niya sa mga taga-Korinto, chapter 10, verse 13. Tapat ang Diyos, di niya kayo mahintulot ang subukin sa higit ng inyong mga kakayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng kaparaanan upang mapagwagyan niyo. Tapat ho ang Diyos talaga. Ginagawa niya yun. Brothers and sisters, tingnan niyo, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Sabi niya, tingnan niyo mga Maya, ang mura-mura nila, isang pera niyan eh. Sabi niya ganyan. Pero walang mamatay na dahil sa gutom, dahil pinabayaan, sabi ng Panginoon Jesus, mas mahigit pa kayo kaysa libo-libong mga Maya. You bet, Importante ho yun. At ang sabi pa rito ng Panginoon, tingnan niyo yung mga buhok. Lahat yung mga buhok niya bilang. Ano ang ibig sabihin nun? Walang mahuhulog dyan, di alam ng inyong amang nasa langit. Can you imagine? Ang ibig sabihin nun, talagang kalingang-kalinga tayo ng Panginoon. Brothers and sisters, nga pala, yun ho, isa pa maraan ng pagsalita ng mga Hudyo. They always are very hyperbolic. I mean, talagang pasobra, talagang exaggerated. Para ho ituro yung katotohanan. Biro mo sila nagbilang ng buhok, yun siguro may problema dyan. Pero, yung mga normal na, hindi naman nahulugan ng buhok masyado. I mean, hindi sila natatakot na makakalbo sila o something like that. I mean, we never think of that. Pero, ang sabi ni Jesus, mismo yung mga buhok niyo bilang na bilang ng inyong ama, alam niya kung ano nangyayari sa inyo. Francis, can you imagine? Even to that detail, God knows what's happening to us. Nothing is really a secret to Him. And that's why He cares. He cares about us. Francis, napakaganda ho noon. At tapos sa tulo ho nitong ebanghelyo nito, ang sabi ni Jesus, yung kumikilala sa Kanya sa harapan ng Kanyang mga tao, kikilala niya rin sa harapan ng Kanyang Ama. Pero yung magtatatwa sa Kanya, sa harapan ng mga tao, itatatwa niya rin sila sa harapan ng Kanyang Ama. Francis, please remember, darating at darating ho yung ating pag-uukom. Guminsan nga, nandito pa
pagka binasa ho natin yung Ebanghelyo ni San Juan, talagang makikita mo yung mangyayari sa kinabukasan, sa ngayon kay Mateo, for example, at the end of the world, nangyayari na ho yun ngayon pa man. Segun yun, sang-ayon yun sa ating response, yung ating tugon sa pahayag ni Jesus. Mananampalataya pa tayo sa Kanya o hindi? Ang sabi ni San Juan yung nananampalataya, ligtas na. Yung hindi nananampalataya, ngayon pa man, nahukuman na. Uy, brothers and sisters, tingnan nyo, napaka-importante ho para sa atin na sa harapan ng ating Ama, meron tayong tagapagtanggol. At yun ang maganda, si Jesus ho ang ating tagapagtanggol. You know, yun ang sabi niya sa unang sulat ho ni San Juan, for example, chapter 2, verse 1. Meron tayong tagapagtanggol, meron tayong abogado, you know, parakletos sa harapan ng Ama. You know, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters, can you imagine kung kailan natin kinakailangan yung pagtatanggol ni Jesus sa harapan ng kanyang Ama? Wala siya. Ayaw niya tayong pagtanggol. Kawawa man tayo pagka nagkataon. Yun ang sabi niya dito. Pagka kinahiyaan niyo ko sa harapan ng mga tao, kinanilaan niyo na mga alagad ko kayo, mga disipulo kayo, hindi niyo napakita sa kanila, talagang sumusunod kayo sa aking mga tinuturo, inuutos, kung ano-anong ang inyong ipinakitang pamumuhay, ay nako, pagharap ng inyo sa inyong Amang nasa langit, itatatwa ko rin kayo. Francis, medyo mabigat po yun, hindi niya tayo pagtatanggol. Can you imagine? At alam mo natin, mangyayari yun, you know, sa ating buhay. May paghuhukom ho. Yun ho ang alam natin na mayroong kamatayan, pagkatapos ng kamatayan, paghukom, at pagkatapos paghukom, yung ating gantimpala o ating kaparusahan. Brothers and sisters, naghahanda ho tayo para dun sa kinabukasan. Nakatingin ho tayo sa malayo, hindi lang sa pangngayon. Alam natin, ang puno, babagsak kung saan siya nakahilig. Kung tayo ay naging makadiyos, naging tapat kay Kristo, mapapasa Diyos, mapapakit Kristo tayo sa kalangitan. Sana ho, panintigan ho natin ito sa ating pamumuhay. Talaga hong tandaan natin, walang nakalihim na hindi mabubunyag, you know? Walang nakatago na hindi malalantad. Kung kaya nga, sana yung ating pamumuhay maging transparent na transparent, talagang malinaw na malinaw. Hindi tayo mapapagbalat kayo. Magandang makipag-ugnayan sa Diyos, simbahan, pero paglabas, iba na. O kaya, pakitang tao lang tayo sa ating kapwa, pero iba yung ating iniisip, iba yung ating ginagawa, iba yung ating pagpapahalaga. Hindi yung gano'n ng isang Kristiyano. Isang Kristiyano is so limpid, is so transparent, just like Jesus. You know, kitang-kita mo sa kanyang pamumuhay, yung katotohanan, yung katarungan, yung kabanalan na kanyang isinasa buhay. Of course, hindi ho madali yun, kaya nandito tayo, napapalalahanan tayo ng salita ng Diyos, it's the Word made flesh, at yung biyaya ho ng Espiritu Santo magpapasa atin para maisabuhay natin ito. Tingnan niyo po, ang dami nating natutunan sa umagang ito mula sa ating mga pagbasa. Ano po, si Jeremias po, pinag-aalala sa atin na talagang bilang isang tagapagsalita, pwede tayong usigin. Yun ang narinig din natin sa Ebanghelyo. You know, talagang huwag tayong matakot dun sa mga iyon na mag-uusig sa atin dahil kapiling lagi natin ng Diyos. Yun ang pinapaalala sa atin ni Jeremias. Talagang pagtatanggol tayo ng Diyos at talagang tutulungan niya tayo. Ano man ang mangyari sa atin, maging mga martir man tayo sa pananampalataya, ibig sabihin, naging saksi sa ating pananampalataya hanggang kamatayan, talaga kung tapatan Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Tapos narinig natin na dahil sa isang tao, si Adan, nagkasala siya, tuloy pumasok ang kamatayan bilang parusa, you know, naging parusa yung dating parte ng buhay natin. Ganun naman dahil sa kamatayan ni Jesus, dahil lagi masunurin sa kanyang Ama, you know, napanumbalik niya sa atin ang biyaya ng Diyos, you know, at ang kanyang kaloob ng Diyos sa atin. Talaga namang yung naging resulta ng kamatayan ni Jesus, higit na higit pa kaysa sa mga pagdurusa, kaysa sa mga kapahamakan na idinulot ng kasalanan ni Adan. Nagpapasalamat po tayo kay Jesus na ating tagapagligtas, you know. Yun ho ang pag-asang binibigay niya sa atin. Talaga namang kahit na maraming pagsubok sa buhay nito, napapanigan natin bakit nasa atin ang biyaya ng Diyos, ang tulong niya. Yun lang ang kailangan natin tapos yung mapagpalang kaloob ng Diyos sa atin, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, you know, the person of Jesus. Nagpapasalamat po tayo doon. Jesus is
in fact the grace of God for us. The grace of our Lord Jesus Christ. Yun ang sabi sa atin. Ay yung the grace of our Lord Jesus Christ, meaning the grace which is our Lord Jesus Christ. Si Jesus po yun para sa atin. And of course, sa Ebanghelyong narinig natin ngayon, sinasabi sa atin dito na, huwag tayong mabahala. Oo, marami pwedeng mangyayari sa atin, pero dapat maging tapat tayo sa pagpapahayag ng magandang balita. Yung narinig natin na binulong lang sa atin, dapat pangalandakan natin, pangaral natin yun. Yung narinig nyo ho dito sa ating programa, i-share nyo ho yun sa iba. Napakaganda hong bagay noon. At talagang manatili tayong tapat sa Panginoon. Hindi na tayo pababayaan. Mas mahigit tayo kaya sa ano pa mang nilikha ng Diyos. Maging mas mga ibon na yan na pinangangalagaan niya, mga bulaklak sa tabing daan, At tayo ho ay mas higit pa roon sa mga iyon. Kinakalinga ho tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na may pagsubok siyang pababayaan dumapo sa buhay natin, talagang tutulungan niya tayo mapanaigan yun. And of course, sana maging tapat tayo lagi kay Jesus hanggang sa wakas. Huwag natin siya ikakaila. Pakita natin siyang sa ating mga nakakasalamuha. Ayun ang pangungurus natin. For example, isang tanda ho yun ng ating katapatan kay Jesus, yung pangungurus natin. Hindi ho yun nahihiyang, ewan ko kung paano mangurus. No. Suriin natin ang sarili natin. Kaya talaga bang nangungurus tayo malulahati. Napakaganda po noon. Ngayon po, ibig ko makipanalangin kasama ninyo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga pahayag na inyong pinahatid sa amin sa magitan ng inyong salita na aming napaglimi-limi sa umagang ito. Sana po itulungan niyo kami talaga na maisang buhay ang salita niyo ito pagkatapos namin matutunan at maibahagi po natin ito sa iba upang kami rin ay maging kasangkapan ninyo, isang propeta niyo tagapagsalita. Total yun po ang nangyari sa amin nung kami binyagan. Naging mga pari, propeta at hari kami o reyna kami sa iyong kaharian sa eklesiya. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga papalang pinagkakaloob niyo sa amin. At itinataas po namin sa inyo lahat ng mga sangkot dito sa aming programa ito, sa aming TV crew, sa aming producer, sa aming mga staff, sa mga tumutulong sa amin, sa Word Made Flesh Foundation Incorporated, yung po mga miyembro nito, yung nagmamalasakit para sa pagkakapatuloy ng aming programa ito. Sana po ipagpalain niyo silang lahat, yung mga tumutulong sa amin, yung mga taong tumutulong sa amin in a financial way. Sana pagpalain niyo sila at yung mga ibig pang tumulong sa amin. Talagang pakita niyo sila sa kanila pagkapalang pinauulan niyo sa kanila. At ganun din naman po ang lahat ng mga may sakit, yung mga namimigati, nangungulila, yung may mga problemang hinaharap. Sana po ipagpalain niyo sila. Tulungan niyo sa pamamagitan ng mga taong tutulong din sa kanila. Ang lahat pong ito, hiniling namin sa pamamagitan ng pagpanalangin din ng aming inang Birhen. At lahat ito sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain po kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Sana po nabiyayaan kayo sa inyong panonood na ito. At hanggang sa muli po natin pagtatagpo sa Word Made Flesh ulit. Shalom sa inyong lahat.